So hi guys, I'm back. King Boris nga pala here. Story Patty Motor Vlogs. So this is gonna be day 11.1. So sinadya ko talagang gawin to mga ka-starter, to 11.1, mainly because meron ako napanood na isang video, uh, excuse me, stating on how to monetize effectively ang isang YouTube channel. Pero parang at the back of my mind, yun ba talaga ang goal ko? Ang magpa-monetize ng YouTube channel? Well, kasi sa totoo lang, hindi naman talaga yun yung goal ko eh. Ang goal ko is, ma-monitor ko yung magiging journey ko dito sa pag-create ng YouTube channel starting from day one. Um, Siguro, consolation na yon if ever ma-monetize yung YouTube channel ko. Pero of course, walang definite time eh kung kailan siya ma-monetize. Pero like I said, ang main goal ko dito is to share yung journey ko, yung YouTube journey ko, or YouTube channel journey ko starting from day one. So alam sa mga nakasubaybay, alam naman nating lahat na nag-start talaga ako from crappy editing and crappy materials and all that. So, and yung progress, mabagal, ganyan. Because sa mga napapanood ko ng mga YouTube, ng mga pinag-aaralan ko, parang it's so good to be true na in a short span of time, nakukuha agad nila yon. I don't know if it's about the algorithm. I don't know if it's because nauna kasi sila way back pa, mga 2021, 2022, 2023, so on and so forth. O mas maaga pa doon yung mga nag-umpisa ng mga content creators. Hindi ko alam. Pero syempre tayo nag-umpisa tayo dito sa year of 2026. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin nito. So, part ng mga natutunan ko are some of those alam ko na eh. Pero ito, yung niche. So, it is spelled as N-I-C-H-E. So, basically, yung niche is more on like yung magiging laman ng content mo. Na dapat, ang laman ng content mo, iisa para hindi nga malito si algorithm. So, actually, if I'm not mistaken, and if I can recall, alam ko nabanggit ko na yun sa isa sa mga videos ko na dapat consistent tayo sa kung anong content ang meron tayo para nga naman hindi malito si YouTube or yung algorithm itself para maisuggest nyo ng maisuggest ng mga viewers. So, somehow may tama tayo doon kasi doon sa napanood ko, may point actually. And na-observe ko siya. Paano ko siya na-observe? If you would notice sa mga YouTube shorts ko, I started sa YouTube shorts ng ako, tapos random, um, alam ko nasa kainan ako noon. And then, pinost ko yung mga random videos ng sayaw ng partner ko, which was um, effectively gained 2K if I'm not mistaken. Tapos, nung nagpalit ako ng content or ng mga post sa shorts, hindi na ako umabot ng any 1K. Seldom, I barely reached siguro mga 200, 300, ganyan. Puro ako na yon, tas mga random. As in, pag nag-post kasi ako ng shorts, random. Wala akong niche. Kumbaga, kasi hindi yun yung ko eh. Hindi talaga yung content ko. Whatever comes into my mind, yun lang yung pinopost ko sa YouTube shorts ko. Like, recently, about sa politics or balita, news. So, yun yung pinost ko. Kasi I would like to spread awareness sa mga tao. And then, pag good mood ako or good vibes ako, sinishare ko yun sa YouTube shorts ko. So, I'm not sure kung nalilito si algorithm doon ng YouTube. Pero, what I'm really focused is onto my content. Yung mga video contents ko, wherein nakafocus to sa YouTube journey ko para magbigay example sa mga taong gusto rin mag-start ng YouTube channel.
So, and I can see na consistent yung views, although yung subs hindi masyado. Katulad ngayon, isang buong araw na I'm still at 31. Pero that's fine. That's fine. Gusto ko lang din i-share yung experience. So apart from learning about the niche na dapat hindi pa iba-iba, it would be the video itself dapat maging creative. Ngayon, I was like thinking, mamaya ma-overpower ng creativeness ko yung magiging content ko katulad ko. Kasi ako, ang content ko is more on like sharing an experience eh. Hindi to commentary eh. Sharing the experience, it's not really focused on on the video editing, so on and so forth, unless otherwise needed. Kasi di ba may mga times wherein I need to put an overlay ganyan para mapakita ko yung ganito, yung mapaliwanag ko, or pag may mga i-shoutout ako ganyan. Doon, yun lang yung the least that I can do for the video editing. Tapos yung introduction and then outro, that's basically it. Maliban doon, wala na. Tapos, yung last na pinaka natutunan ko importante was to build a system or a structure. Part nun is yung mga scheduled posts, maglalaan ka ng isang araw for editing, isang araw for the video creation, isang araw for scheduling, mga ganon type. Sa klase ng content kasi na meron ako, since I'm keeping track of the YouTube journey ko, araw-araw, daily ko siyang ginagawa. So every day, meron akong post. It's either 1 to 2 videos a day. Kung mapapansin niyo yan kasi it's either day 1, 1.1, ganyan. Meron ako lagi may point. So far, laging twice or 2 videos ako in a day. Yung mga nakaraan, pa isa-isa lang yun. Mainly because wala akong ma-share. Okay? Because I'm still studying. Kinokolate ko siya, yung information. So, yun, part na yun about creating a system. Nandun na tayo. So, ako, bilang isang nag-uumpisa pa lang dito sa YouTube, ito yung magiging sistema na daily ko siyang gagawin. It's not because I would like to gain subscribers, not because I would like to gain views, but I would like to spread awareness and share whatever I learned. Para aware din kayo, lalo na dun sa mga sumusubaybay na gusto rin, aspiring maging content creator or YouTuber or what have you. Masusubaybay nyo to starting from day 1. Since 11th day ko pa lang to. Tapos makikita nyo dun yung improvement, yung pagiging staggered, pagiging stagnant nung araw na yon, ganyan. 'Di ba? Makikita niyo yon. You guys would be able to keep track on it. So, I guess I'm doing the right system kasi ito yung content ko. Daily ko siya dapat siyang gawin. And i-share sa inyo kung ano yung progression, kung ano yung improvement, kung ano yung nag-fluctuate, so on and so forth. Okay. So, yung last, I guess ito yung isa to sa mga lagi kong sinasabi would be the motivation part. Kasi sinabi nga na hindi dapat pwedeng ang motivation manggaling lang lagi sa feelings. Dapat nga daw may system. So, unconsciously, ginagawa ko na yung system na yun kasi daily akong gumagawa ng content. So, yung motivation naman, yun yung actually challenging part. For some, maaaring madali. But for some, maaaring hindi. Kaya ang gusto kong mangyari, lagi kong advice sa inyo, no matter how busy you are, no matter how demotivated or tired you are, don't stop. Okay? Kasi what matters most is the consistency and improvement. So there's a thin line between consistency and improvement. Parang ganito yan, guys. Parang score. Consistent ka sa grade na 80, 85%, let's just say. Consistent ka dyan. And then it's not bad. Sa totoo lang, it's not bad. It's a good stuff. It's a good thing. But the question is, hanggang dun ka na lang ba? Or, should you ask yourself a question, kaya ko pa tong i-improve? So there. Yung pagiging consistent na yun, it's more on like,
giving a reason to push yourself to the limit. Kaya mo pa, may improve pa. So instead of you getting demotivated, why don't you use that as a leverage para mas mag-improve ka. So with that being said, or with having that kind of mindset, yung consistency sa'yo, hindi na yan, ano yan, hindi na yan parang mahirap gawin. It's already an expectation para sa'yo. Na lagi mo na lang siyang gagawin. Like me, parang every day, I never missed. And hopefully, magtuloy-tuloy na hindi ako mag-miss ng pag-create ko ng content. So see, and like I said, hindi pag monetize na ni YouTube ang ang habol ko. Gusto ko lang ma-share to, itong ma-keep track ito at matunghayan din ninyo kung paano at kung anong mga ginawa ko. And hindi ako nakabase sa mga, like example, yung mga materials, although maganda yon, na may mga pop-up dito ng mga materials or mga words. Wala pa akong ganon. But anytime soon, yes, I will. Hindi pa naman masyadong yung what do you call this, yung content ko eh. So I'm just basically here sharing. Nagiging, mo doon, natural lang ako everyday. So yun lang naman na gusto kong i-share ngayong araw na to. And bukod doon, I'm doing some few details kay Pyro. So papakita ko sa inyo yun most likely baka sa Friday makita niyo yung magiging bagong itsura ni Pyro. So mga hindi pa nakakakita, I guess nasa day 8 ko nung pinakita ko yung buong kahan ni Pyro para makita niyo yung difference pag pinakita ko ulit yung bagong itsura ni Pyro. So most likely by Friday or this coming weekend makita niyo na siya. Okay, yun lang naman for now mga ka-starter. So hopefully everyone will stay motivated and keep yourself busy pa rin kung you guys are working, may shift kayo every day, just continue doing that. And then at the same time, kung yun nga naisipan yung gumawa ng YouTube channel, make sure na pag gumawa kayo, hindi pagka-monetize, subscribers or views ang hahabulin ninyo. Siguro ang gawin niyo na lang ng mindset is makapag-share kayo, may matulungan kayo, yung ganun, regardless of the views, regardless of the audience. Ayan, kasi dun sa isa na panood ko, ang target audience are the Americans eh, di ba? So ako, random, and nakita nyo naman, nagtatagalog ako. So this is purely intended for sa mga kapwa ko Pilipino. So yun lang. Soon, anytime soon, why not? Pag nakaisip ako ng somehow relatively close sa content ko na ko in English, why not? I'll definitely do it. Okay? So for now, yun lang naman. Wala na akong ibang idadagdag. So I hope sana meron kayong napulot na kahit anong natutunan or aral sa mga nasabi ko. So yun lang naman mga ka-starter. So I guess that's all. Again, this is King Voorhees, Star Path Moto Vlogs, and palagi kong sinasabi, ang ating mantra, okay, it's never too late to start. If you want to start today. Okay, start today and not tomorrow. Yun lang naman mga ka-starter. So sa susunod na sa video ko, kita-kits tayo. Booyah!